Nalubog sa utang ang kapatid ng aking asawa, kaya ipinangalan ng aking biyenang babae ang kanyang lumang bahay sa kanya. Pagkatapos gusto niya na sa aming penthouse na tumira. Sinabi kong masikip ang aming tirahan at walang sapat na espasyo. Ang sagot niya, Mylene, paalisin mo ang mga magulang mo para lumuwag. Kailangan kayo ng anak ko. Ang kwentong isasalaysay ko ay nangyari sa isang gabing akala ko'y ordinaryo lang hanggang sa isang pangungusap ang nagpatahimik sa buong hapagkainan ng aming pamilya. Noong gabing iyon, payapang naghahapunan ang buong pamilya ko sa aming penthouse unit sa Bonifacio Global City, BGC, Taguig. Hindi ito ordinaryong kondo. May mataas na kisame, malawak na espasyo, at bawat bintana ay bumubungad sa nakasisilaw na tanawin ng syudad. Madalas kong biruin sina Lolo Berto at Lola Susan, ang aking mga magulang na taga-probinsya, na hindi kailangang maging malaki ang espasyo basta't magkakasama ang mga mahal mo sa buhay. Sapat na. 4 kami sa unit noon. Ang tatay kong si Lolo Berto, isang dating magsasaka. Ang nanay kong si Lola Susan, na mahilig magluto ng lutuing probinsya. Ako si Mylene, ang CEO ng isang tech startup, at ang asawa kong si Marco, isang vlogger at content creator. Matapos kong ilunsad ang aking kumpanya sa Nasdaq at maging successful, isinama ko na sila Lolo Berto at Lola Susan para mas madali kong maalagaan. Noong una, pumayag naman si Marco. Mas maganda kung kasama natin sila para mas masaya ang bahay. Sila ang nagpalaki sa'yo, Mylene. Malambing pa niyang sabi. Ang penthouse na ito ay ako ang bumili, gamit ang perang naipon ko sa ilang taong pagtatrabaho at matalinong pag-invest. Si Marco naman ang nag-ambag para sa lahat ng kanyang high-end vlogging equipment, gaming setup, at designer clothes na pang-content. Malinaw ang usapan naming mag-asawa noon. Ako ang sa ari-arian. Siya naman sa kanyang mga tools of the trade at personal expenses. Bawat isa ay may ambag bilang pagbubuo ng aming sariling tahanan. Noong gabing iyon, tahimik na dumadaloy ang aming hapunan. Kukuha pa lang sana si Lola Susan ng kapiraso ng Bicol Express para ilagay sa plato ko habang sinasabi, Anak, Mylene, bukas, daanan mo na rin sa palengke yung mga sariwang hipon para makagawa ako ng sinigang na paborito mo. Hindi pa man ako nakakasagot, biglang bumukas ng malakas ang pinto mula sa labas. Isang malakas na kalabog na nagpahinto sa lahat. Pumasok ang biyanan kong si Aling Nena at kasunod niya ang kapatid ni Marco na si Rhea. Pareho silang tensyonado ang mukha, na para bang kagagaling lang sa isang matinding gulo sa kalye. Walang paanyaya, hinila agad ni Aling Nena ang isang silya at umupo sa tabi ng hapagkainan. Bumuntong hininga at nagsalita agad, ang tono niya ay parang naguutos para malinaw sa lahat. Ang lumang bahay ko sa probinsya ay ipinangalan ko na kay Rhea. Simula ngayon, dito na ako titira sa inyo. Huwag kayong umangal. Natigilan ako sa sinabi niya. Ibinaba ko ang aking mangkok ng kanin. Tinitigan siya sandali at nagsalita ng mahinahon. Masikip po ang penthouse, nanay. At saka nandito rin po ang mga magulang ko. Kailangan nila ng privacy. Akala ko sapat na iyon para maintindihan niya ang gusto kong sabihin. Pero hindi. Agad na kumunot ang noo ni Aling Nena. Tumalim ang kanyang mga mata at tumaas ang boses. Anong masikip? Kung walang lugar, paalisin mo ang mga magulang mo. Kailangan kayo ng anak ko. Biglang tumahimik ang buong hapagkainan. Si Lola Susan, na hawak ang sandok, ay natigilan sa ere. Si Lolo Berto naman ay marahang bumuntong hininga, pero nanatiling tahimik. Si Rhea, na nakatayo sa likod ng kanyang ina, ay nakakross ang mga braso at may mapanuyang ngiti sa labi na parang nanonood ng isang drama. Tumingin ako ng diretso kay Aling Nena. Ang naramdaman ko noon ay hindi agarang galit, kundi isang panlalamig na unti-unting kumalat mula sa aking dibdib. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking mga kubyertos. Saka ako tumingala at tinitigan ang aking biyenan. Binibigkas ng malinaw ang bawat salita. Ang penthouse na ito ay binili ko. Karapatan ng mga magulang ko na tumira dito. At karapatan kong magkaroon ng payapa sa sarili kong tahanan. Hindi malakas ang boses ko, pero sapat na para marinig ng lahat sa silid. Natigilan si Aling Nena ng isang segundo, tapos ay ngumisi siya. Yung ngising sanay na ako sa loob ng ilang taon kong pagiging manugang niya. Penthouse ng asawa mo yan. Akala mo sayo lang. Mylene, tandaan mo, lahat ng sayo ay sa asawa mo na. Sabi niya sabay baling sa kanyang anak. Marco, ikaw ang magsalita. Penthouse niyo bang mag-asawa to?
o penthouse lang niya. Ang asawa ko noon ay nakaupo sa tapat ko. Nakayuko siya. Nakatingin sa kanyang plato at bakas sa mukha niya ang pagkailang. Maya-maya, mahina siyang nagsalita. Pero pera ni Mylene ang pinambili ng unit. Pagkasabi niya noon, nakita kong nagbago agad ang itsura ni Aling Nena. Malakas niyang inihampas ang palad niya sa lamesa at pumiyok ang kanyang boses. Anong kung pera niya? Nag-asawa na siya kaya lahat ng sa kanya, sa asawa na rin niya. Kami ang pamilya niya. Agad namang sumabat si Rhea mula sa likod. Oo nga, akala mo porke ikaw ang bumili ng penthouse, ikaw na ang reyna dito. Hindi lahat mananatili sa anino mo, ate. Tiningnan ko silang mag-ina, tapos ay tumingin ako sa asawa ko. Sa sandaling iyon, isang bagay ang napagtanto ko. Hindi sila pumarito para makiusap na makitira. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang nagsalita. Kung gusto ninyong tumira dito, kailangan nyo man lang sanang respetuhin ang mga magulang ko at ang mga patakaran ko. Tinitigan ako ni Aling Nena, puno ng paghamon ang kanyang mga mata. Paano kung ayaw kong respetuhin? Anong magagawa mo? Tumahimik ako ng ilang segundo. Sa labas, marahang humangin. Pinapagalaw ang mga dahon ng puno sa tapat ng gate. Ang bigat ng hangin sa loob ng penthouse ay sapat na para marinig ko ang bawat kalansing ng kutsara sa plato. Noon, naintindihan ko ng malinaw. Ang gabing iyon ay hindi na magiging isang ordinaryong hapunan. At mula sa sandaling iyon, alam kong ang kwento sa pagitan ko at ng pamilya ng aking asawa ay nagsimula ng pumasok sa isang kabanata na hindi nila inaasahan. Sa totoo lang, kung sa panlabas na anyo lang titingnan, iisipin ng lahat na ang pagsasama namin ni Marco ay payapa. 7 taon na kaming kasal. Noong una kaming magkakilala, si Marco ay isang vlogger pa lang na nagsisimula. Siya ang tipo ng lalaking tahimik, mahiyain, at laging nakatutok sa paggawa ng content. Mahirap ang trabaho niya. Maagang gumigising para mag-shoot, gabi na umuuwi para mag-edit, pero masipag siya noon. Walang bisyo tulad ng alak o sugal, pero mahilig mag-shopping ng designer brands at gadgets para sa kanyang aesthetic na pang-vlog. Dahil sa kabaitan niya noon, kaya ko siya sinagot. Ako naman noon ay may sarili ng startup sa tech industry. Nagsimula lang ito sa isang maliit na team, nagpo-program ng AI-powered marketing solutions. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ako ng mga malalaking investors. Naging stable ang cash flow. At dahil masipag akong mag-innovate, unti-unting umunlad ang negosyo. Hindi ko masasabing sobrang galing ko, pero ako yung tipo ng taong marunong mag-budget, marunong dumiskarte. Bawat pisong kinikita ko, iniingatan ko. Kaya naman pagkatapos naming ikasal sa labas, mukha kaming mag-asawang parehong nagtatrabaho at kumikita. Pero ang totoo, malaking bahagi ng gastusin sa penthouse, sa aming travel lifestyle, at maging sa biglaang gastusin ng pamilya, ay karaniwang sa akin nang gagaling. Ang sahod ni Marco, kahit paano'y tumataas, pero hindi kalakihan kumpara sa kinikita ko. Mula pa sa simula, malinaw na sa isip ko na bilang mag-asawa, dapat transparent kami sa isa't isa. Ang pagmamahal ay isang bagay, pero ang pera at responsibilidad ay iba. Kung magiging malabo kami sa simula pa lang, tiyak na magkakaproblema kami sa huli. Kaya naman noong nagsimula kaming mag-usap tungkol sa pagbili ng penthouse, kinausap ko si Marco ng diretsyo. Noong araw na iyon, nakaupo kami sa aming maliit na inuupahang kondo sa gitna ng maalinsang hapon. Inilatag ko ang aking bank statement sa harapan niya at mahinahong sinabi, "Nakalkula ko na, sapat na ang ipon ko para makabili ng isang penthouse na desente para sa ating dalawa at sa mga magulang ko. Ang mga gamit sa loob at ang high-tech upgrades, ikaw na sana ang bahala. Bawat isa sa atin may parte para patas." Natahimik sandali si Marco. Hindi siya na-offend o nagpakita ng pride gaya ng ibang lalaki. Bumuntong hininga lang siya at tumango. Oo. Alam ko naman kung hanggang saan lang ang kaya ko. Ikaw ang sa penthouse, ako ang sa gamit at sa lifestyle upgrades. Ang mahalaga may sarili na tayong matitirhan. Ang ugaling iyon ang nagpagaan ng loob ko noon. Inisip ko, ayos lang na mas lamang ako sa pinansyal. Basta't marunong siyang makisama. May utang na loob. At pinapahalagahan ng pagsisikap ko. Kaya pagkatapos ng ilang buwan ng paghahanap, binili ko na ang penthouse na tinitirhan namin ngayon. Hindi ito basta-bastang unit. Ito ay isang maayos at malinis na penthouse sa isang luxury condominium. Sapat ang mga kwarto, maliwanag,
at sapat para balang araw ay maisama ko ang aking mga magulang nang hindi sila nagsisiksikan. Si Marco, gaya ng ipinangako niya, ang bumili ng 85-inch curved smart TV, high-end home theater system, designer furniture, at ang state-of-the-art smart home security system. Tama lang sabihing siya ang gumastos sa lahat ng kanyang vision para sa aming modernong tahanan. Noong lumipat kami, tuwang-tuwa ang biyenan kong si Aling Nena. Nililibot niya ang buong penthouse. Hinihipo ang lahat. Minsan ang imported na marble counter sa kitchen, minsan ang braso ng designer sofa at walang tigil sa pagpuri. Ito ang penthouse. Napakagaling ng manugang ko. Masipag at marunong kumita. Kung bakit maayos ang penthouse na to. Dahil lahat sa kanya. Noong una, natutuwa ako hindi dahil kailangan ko ng papuri, kundi dahil naiisip kong nakikita man lang nila ang pagsisikap ko. Sa mga kasalan, binyagan, o kahit anong pagtitipon, lagi niyang ipinagmamalaki ang manugang ko, CEO ng isang tech company. Nakabili sila ng sariling penthouse nang hindi humihingi sa iba. Dahil doon, maraming tumitingin sa akin ng may paghanga at pagtataka. Si Aling Nena naman tuwang-tuwa na para bang siya mismo ang naglabas ng pera para sa penthouse. Pero habang tumatagal, unti-unti kong nakilala ang tunay niyang ugali. Si Aling Nena ay isang babaeng sobrang taas ng pride. Lalo na bilang isang dating guro, sa ibang tao, gusto niyang laging nakakaangat siya. May boses at pinupuri na may matagumpay na anak na lalaki at magaling na manugang. Kaunting pambobola lang, masaya na siya at naniniwala agad. Minsan, isang malayong kamag-anak ang dumalaw. Tiningnan lang ang home theater system sa sala at sinabing, "Napakaswerte mo naman ate. Ang manugang mo, CEO na, mayaman na, may dalang swerte pa." Narinig iyon ni Aling Nena, nangiti, hanggang sa halos hindi na makita ang mata at sinabi sa akin na parang nagbibigay ng pabor, "Ayan, kita mo, ang ibang tao marunong tumingin. Hindi lahat bulag." Ang nakapagtataka, sa loob ng penthouse, hindi siya ganoon. Madali siyang maniwala sa mga matatamis na salita ng iba. Pero sa pamilya, lalo na sa mga nagsasabi ng totoo, madali siyang magtampo at isiping minamaliit siya. At ang taong pinakaprotektado niya, pinakamamahal, at kinakampihan ng bulag ay ang kanyang anak na babae, ang hipag kong si Rhea. Si Rhea ay mas bata ng 8 taon sa asawa ko. Ang ugali niya ay pabigla-bigla, mahilig sa mamahaling damit at branded bags. At kung magsalita ay laging pasigaw na para bang napakagaling niya. Hindi naman siya likas na masama. Pero may isang malaking kapintasan, madaling mauto sa instant money schemes, mahilig makinig sa pambobola, at laging gustong umangat sa iba. Kahit wala namang maipagmamalaki kundi ang kanyang online image. Sa tuwing may kaibigan, kakilala sa isang high-end lounge, o barkada na magsasabi sa kanya ng Rhea, "May dugong socialite ka," o "Sayang ang ganda mo, kung hindi ka magnenegosyo ng malaki." Uuwi siyang nagniningning ang mga mata at kung ano-anong plano ang sinasabi. At kahit anong sabihin ni Rhea, pinapakinggan ni Aling Nena. Hindi lang pinapakinggan, kundi kinakampihan pa, na para bang lahat ng lumalabas sa bibig ng anak niya ay katotohanan. Maraming beses kong nakikitang nagbubulungan silang mag-ina. Tumatango-tango sa sinasabi ng iba na parang nakahanap ng ginto, habang ang totoong payo mula sa pamilya ay hindi pinapansin. Noon pa lang, nagsimula na akong makaramdam ng hindi maipaliwanag na kaba. Naintindihan kong ang penthouse na ito ay maaaring maging tirahan ng aking pamilya, ang lugar kung saan ko bubuuin ang aming mga pangarap, at ang magiging kanlungan ng aking mga magulang sa kanilang pagtanda. Pero may malabong pakiramdam din ako na hanggat may mga taong sobrang taas ng pride, madaling mauto, at mas naniniwala sa sabi-sabi kaysa sa pamilya, darating at darating din ang gulo. At ang unang magsisindi ng apoy ng mga problemang iyon ay walang iba kundi si Rhea. Ang mga unang problema sa aming pamilya, sa totoo lang ay hindi nagsimula sa biyenan ko kundi kay Rhea. Nagtapos lang siya ng marketing sa isang exclusive university, pero pagkatapos ay nag-online selling lang ng mga curated luxury items na peke. Isang araw, designer bags ang binebenta. Kinabukasan, luxury watches. Minsan naman high-end electronics. Pero pagkatapos ng ilang linggo, titigil din. Lahat ng sinisimulan niya, punong-puno ng sigasig sa una, pero laging walang nararating. Basta may magsabi lang ng isang bagay na mukhang sosyal at madaling pagkakitaan, nagniningning agad ang mga mata niya. Minsan, habang nasa aking home office at nagtatrabaho sa isang bagong project,
Pumasok si Rhea na may dalang Chanel bag at ang mukha niya ay parang nakapulot ng ginto. Hinila niya ang isang silya. Umupo sa tapat ko at ngumiti ng malapad. Ate, Mylene, malapit na talaga akong maging Forbes material. I'm finally living my best life. Napatigil ako sa paggamit ng computer at tiningnan siya. Anong klaseng Forbes material yan? Pabulong siyang nagsalita at kinuha mula sa kanyang bag ang isang folder na may mga papel at inilapag sa lamesa. Magiging executive platinum investor ako sa isang global forex trading platform. Pinili nila ako, ate. Kailangan ko lang mag-invest ng PHP 500,000 para sa VIP account, tapos bubuo ako ng network at pera na ang magtatrabaho para sa akin habang naglalakbay ako sa mundo. Sunod-sunod ang sinabi niya. Nagniningning ang mga mata na para bang sa susunod na buwan ay isa na siyang bigating negosyante. Kinuha ko ang mga papel para tingnan. Sa unang basa pa lang, may naramdaman na akong mali. Habang binabasa ko ng maigi, lalo akong nakumbinse. Ang kontrata ay malabo. Ang pulisiya sa investment ay pumipilit na mag-recruit ng maramihan. At ang sistema ng kita ay nakabase sa pag-recruit ng mga tao. Sinasabing exclusive ang forex trading signals, pero walang papeles na nagpapatunay ng pinagmulan nito at lalong walang malinaw na legal na impormasyon mula sa SEC Securities and Exchange Commission. Tumingin ako kay Rhea at mahinahong nagtanong, sino ang nag-alok sa'yo nito? Mabilis siyang sumagot. Bago kong kaibigan, ate, isang co-socialite ko. Ilang buwan pa lang siyang gumagawa nito, pero nakabili na siya ng Maserati, sabi niya. May magic touch daw ako sa pag-influence. Konting sipag lang sa pag-recruit. Magiging diamond tier ambassador na ako. Napabuntong hininga ako. Ang mga linyang iyon narinig ko na ng hindi mabilang na beses sa mga scam reports sa aking tech company. Habang mas maganda ang ipinipintang kinabukasan, mas malaki ang posibilidad na may patibong. Ibinaba ko ang mga papel. Tiningnan siya ng diretso at prangkang sinabi, Rhea, huwag kang maging sakim. Hindi maganda yan. Hindi yan totoong investment. Ito ay isang Ponzi scheme. Kapag pumasok ka dyan, malulugi ka lang ng malaki. Agad na nagbago ang itsura ni Rhea. Mabilis niyang kinuha ang mga papel at ang boses niya ay naging sarkastiko. Ilang minuto mo palang tiningnan? Alam mo na agad lahat? Ikaw lang ba ang marunong magbasa ng market trends, ate CEO? Pinanatili ko ang mahinahong tono. Hindi kailangang tingnan ng matagal. Sa paraan pa lang na pinagbabayad ka nila ng malaking pera at pinag-i-stock ka ng shares bago ka kumita. At sa pag-recruit ng iba, alam ko na kakaunti lang ang totoong kumikita dyan. Pero marami ang nalulugi, lalo na yung mga huling sumasali. Sakto namang pumasok si Aling Nena mula sa labas, kakagaling sa kanyang meeting ng alumni teachers. Nakita niya kaming nag-uusap at nagtanong, anong nangyayari dito? May tensyon yata. Agad na lumingon si Rhea sa ina. Ang boses niya ay parang biktima. Tingnan niyo si Ate Mylene. Nanay, nakahanap na nga ako ng paraan para yumaman. Sinasabi niya agad na hindi maganda at scam daw. Bakit ba hindi niya ako suportahan? Tiningnan ako ni Aling Nena sandali. Tapos ay kinuha ang mga papel mula kay Rhea. Hindi niya masyadong binasa, pero basta't may nakitang logos ng foreign companies, magandang print, at mga salitang exclusive, high income, at network building, tumango-tango agad siya. Agad niyang kinampihan ng anak. Kung may pangarap ang anak ko na maging Forbes material, maganda yon. Huwag mo namang sirain agad ang pag-asa niya, Mylene. Hindi ka dapat ganyan sa kapatid ng asawa mo. Parang may bumara sa lalamunan ko. Hinarap ko siya at sinubukang magpaliwanag. Nanay, hindi ko po sinisira. Pero mataas po ang risk sa ganitong klase ng investment. Ginagamit lang nila ang kasakiman at pride ng tao. Akala mo malaki ang kita, pero sa huli ikaw ang maiiwan na walang pera at may malaking utang. Kumunot ang noo ni Aling Nena. Halatang hindi nagustuhan ang sinabi ko. Hindi pa nga nagsisimula ang bata. Kung makapagsalita ka na, parang sigurado ka na. Tinutulungan lang siyang kumita pero para sa'yo, scammer agad. Inggitera ka ba sa kanya, Mylene? Lalo namang lumakas ang loob ni Rhea. Nakakross ang braso niya at ngumisi. Akala mo ikaw lang ang marunong kumita? Hindi lahat mananatili sa anino mo, ate. Natigilan ako sa sinabi niya. Hindi ako nagalit dahil sa kawalan niya ng galang kundi natawa na lang ako. Isang taong walang ipinapakitang credentials, kundi ang kanyang social media posts ay nagsasalita na ng ganoon. Pero ayoko nang makipagtalo.
Alam kong sa mga taong lasing sa pangarap na yumaman, habang mas kinokontra mo sila, mas iisipin nilang naiinggit ka lang. Tiningnan ko na lang si Rhea at sinabi, sinasabi ko to dahil marami na akong nakitang ganito sa tech industry. Maniwala ka man o hindi, bahala ka. Pero kapag nalugi ka, wag mong sabihing walang nagbabala sa'yo. Pagkatapos noon, sumabak si Rhea sa forex trading na iyon. Nangutang siya kung saan-saan para sa unang batch ng investment shares. Minsan nagpapa-photoshoot sa mga luxury resorts, minsan nagla-livestream mula sa isang yacht, minsan kinukulit ang mga kaibigan at kamag-anak, pati na ang mga followers niya. Pinipilit niyang mag-invest. Ang social media niya puro mga posts na the modern woman should be financially free, success is for those who take calculated risks, at investing in yourself is the best investment. Si Aling Nena naman, kung saan-saan ipinagmamalaki. Malapit nang maging Forbes billionaire ang anak kong si Rhea. Ganyan dapat ang mga kabataan ngayon. Kailangang sumugal para yumaman. Narinig ko lahat, pero nanahimik na lang ako. Alam kong may mga taong kailangan munang masaktan ng todo bago matauhan. At gaya ng inaasahan ko, wala pang ilang buwan, bumagsak ang lahat, walang bumalik na pera. Ang mga na-recruit niya, nawala. Sinisingil na siya ng mentor niya. Noong una, ay matamis pa magsalita. Pero sa huli, blinok na siya sa telepono. Ang utang sa investment shares, sa mga kaibigan, at sa iba pa ay umabot na sa humigit kumulang PHP 5 milyon. 5 milyon. Maging ako, nang marinig ang halagang iyon, natigilan. Isang umaga habang nagwawalis pa lang ang mga kapitbahay, umalingaw-ngaw na ang sigawan, kalampagan sa gate, at tunog ng mga motor sa tapat ng lumang bahay ng biyenan ko. Dumating ang mga pinagkakautangan. May nakatayo sa labas ng gate, may nasa loob ng bakuran, may sumisigaw ng pangalan ni Rhea, at may nagmumura kay Aling Nena dahil hindi raw marunong magpalaki ng anak. Ang mga kapitbahay sumisilip, maya-maya ang buong kalsada ay nagkakagulo na. Si Aling Nena, putlang-putla, pero imbes na tanggapin ang problema, pinanindigan pa rin niya ang mali. Naaalala ko pa ang sinabi niya noon, nanginginig sa takot at galit, pero pinagtatanggol pa rin ang anak. Naloko lang ang anak ko, hindi naman niya ginusto. Nang marinig ko iyon, nanlamig ako. Sa ganitong sitwasyon, kamalasan pa rin ba ang tingin niya? Hindi na ito tungkol sa swerte o malas. Ito na ang kabayaran sa pagiging madaling mauto, sa sobrang pride, at sa bulag na pagtitiwala sa iba kaysa sa sariling pamilya. At alam kong pagkatapos ng gulong iyon, hindi pa doon matatapos ang lahat. Pagkatapos ng araw na iyon, halos wala nang naging payapang araw sa bahay ng biyenan ko. Ang telepono ni Rhea, walang tigil sa pagtunog. Minsan 6 pa lang ng umaga, may nag-aabang na sa gate. Minsan hating gabi na, may biglang humihintong motor sa labas. Kasunod ng mga mura, si Rhea, mula sa pagiging mayabang, ngayon ay nagtatago na lang sa kwarto at sa bawat ingay ay nagugulat. Minsan tumawag siya sa akin, nanginginig ang boses. Ate Maylin, pinagbabantaan nila akong pupuntahan sa kasino. Anong gagawin ko? Natahimik ako. Hindi sa hindi ako naaawa. Pero ang awa, kung meron man, ay hindi sapat para burahin ang lahat ng pagkakataong binaliwala niya ang mga sinabi ko. Sinabi ko na lang, kailangan mo yang harapin. Walang sasalo sa'yo habang buhay, Rhea. Iba naman si Aling Nena. Nagpapanik na talaga siya. Pero ang inaalala niya ay hindi ang utang kundi ang sasabihin ng mga kamag-anak at kapitbahay, lalo na ng kanyang mga dating kasamahan sa paaralan. Sa tuwing may tatawag para manggumusta, gumagawa siya ng mga dahilan. Minsan sasabihin niyang naloko lang si Rhea. Minsan, magdadrama siyang lahat naman ng negosyo ay may risk. Pero sa mata ko, hindi pa rin siya natatauhan. Hindi pa rin niya nakikita na ang bulag niyang pagtatanggol sa anak ang nagtulak sa sitwasyon sa ganito. Isang hapon, umuwi si Marco at pabulong na sinabi sa akin, mukhang may malaking gagawin si nanay. Naghuhugas ako ng plato. Ano yun? Nag-alinlangan siya sandali, sabi ni nanay. Ililipat daw niya ang pangalan ng lumang bahay nila sa probinsya kay Rhea. At gusto niya sanang ipakolateral mo yung G-Wagon SUV mo, Maylin, para masettle yung ibang utang ni Rhea. Sayang daw kasi yung sasakyan kung nakatambak lang sa garahe. Nabitiwan ko ang basahan. Ano? Ang G-Wagon ko? Bakit ko gagawin yon? Bumuntong hininga si Marco. Para raw may ari-arian si Rhea at mas madaling makabangon.
At para raw makita ng mga pinagkakautangan na may bahay siya, para hindi na siya masyadong gipitin, saka para hindi ka na rin daw maistorbo. Nanlamig ako. Ang lumang bahay na iyon sa probinsya ang huling natitira kay Aling Nena. Hindi man maganda, pero iyon ang kanlungan niya sa pagtanda. Pero para lang iligtas ang anak na sira na ang pag-iisip, handa niyang itapon ang huling salbabida niya at idadamay pa ako. Noong gabing iyon, pinuntahan ko siya sa kanyang lumang bahay. Pagpasok ko pa lang, alam na niyang iyon ang sadya ko. Nakaupo siya sa lumang silya, mabigat ang mukha. Si Rhea naman ay nasa tabi niya, namumula ang mga mata. Pero ang klase ng pag-iyak niya ay hindi nakakaawa kundi nakakapagod. Umupo ako at nagsalita ng diretso. Nanay, huwag po kayong gagawa ng isang bagay na pagsisisihan nyo. Ang lumang bahay na, yan ang huli niyong pag-aari. Kung ililipat nyo pa yan kay Rhea, parang ibinigay nyo na rin ang leeg nyo sa mga kaaway. At huwag nyo pong balakin na idamay ang G-Wagon ko sa problema ni Rhea. Hindi ko yan ipakolateral. Agad na sumimangot si Aling Nena. Nandito ka na naman para turuan ako. Kayo ba ang nagbayad ng tuition ko noon, kaya kayo may karapatang magsalita sa akin? Pinanatili ko ang kalmadong boses. Hindi po ako nagtuturo. Sinasabi ko lang po ang pinakamalamang na mangyari. Baon sa utang si Rhea ng PHP 5 million. Kapag inilipat niyo ang bahay sa kanya, parang ibinigay niyo na rin yan sa mga pinagkakautangan niya. Hindi na po yan magiging kanlungan ninyo. Biglang tumayo si Rhea. Puno ng pait ang boses. Ang dali para sa'yo na magsalita, ate. May pera ka. May penthouse. May G-Wagon. Hindi mo alam kung gaano kami nahihirapan. Hinarap ko siya. Kaya ko nga sinasabi to dahil naiintindihan ko kung gaano ka kahirap magbayad ng utang. Ilang beses ka nang nadapa. Hindi ka pa rin ba natatauhan? Hinirapan niya lang ako. Si Aling Nena naman. Hinampas ang braso ng Silya. Karapatan kong ibigay sa anak ko kung anong gusto ko. Anak ko siya. Kung hindi ko siya tutulungan, sino pa? At ikaw, Mylene, hindi ka rin naman nagmamay-ari ng lahat ng sasakyan mo, di ba? Marami ka naman yan. Alam kong wala nang saysay ang pag-uusap. Kapag desidido na ang isang tao na ipagtanggol ang mali, lahat ng payo ay nagiging tinik sa kanilang pandinig. Tumayo ako at dahan-dahang sinabi, gawin niyo po kung anong gusto niyo. Pero sinasabi ko na, mabilis darating ang consequence. At huwag niyong sasabihing walang nagpaalala. At tama nga, mas mabilis pa sa inaasahan ko ang lahat. Pagkalipas ng ilang araw, inilipat na nga ni Aling Nena ang pangalan ng lumang bahay kay Rhea. Ipinagmalaki pa niya sa mga kamag-anak na mapagmahal siyang ina. Hindi tulad ng iba na may kaya pero makitid ang isip at ayaw tumulong sa kapamilya. Narinig ko ang mga iyon, pero natawa na lang ako. Pero totoo nga, ang buhay ay hindi nagpapatawad. Dahil may bahay na siyang nakapangalan sa kanya, hindi natauhan si Rhea. Sa halip, lalo siyang naniwala na mayroon pa siyang paraan para makatakas. Niyaya na naman siya ng mga bagong kaibigan sa isa na namang investment opportunity, pagbili raw ng murang NFT art at ibebenta ng mas mahal. Ang resulta, alam na ng lahat. Pera, nawala, tao, naglaho, at ang mga pinagkakautangan, hindi na lang sa labas ng gate sumisigaw. Pinuntirya na nila ang bahay ni Rhea. Kalilipat lang ng pangalan. Nabalitaan ko ang lahat. Hindi na ako nagulat. Nangyari lahat ng sinabi ko. Pero noon walang gustong makinig. Si Aling Nena, doon na talaga natakot. Hindi natakot dahil sa kahihiyan, kundi tunay na takot ng isang taong malapit ng mawalan ng matitirhan. Tawag siya ng tawag kay Marco. Minsan habang kumakain kami, tumunog ang telepono. Sa kabilang linya, umiiyak si Aling Nena. Marco, anak, saan na ako pupunta? Wala na akong matitirhan. Nasa tabi niya ako. Naririnig ang lahat at dumating na nga ang sandaling kinakabahan ako. Noong gabing iyon, habang naghahapunan kami, may biglang pumasok. Si Aling Nena at si Rhea. Ang mga mukha nila pagod na pagod pero ang mga mata nila, hindi mata ng mga taong humihingi ng tulong. Umupo si Aling Nena at nagdeklara, ang lumang bahay ko ay nawala na. Ipinangalan ko na kay Rhea at ngayon ay kinuha na ng mga pinagkakautangan niya. Dito na ako titira sa inyo, Mylene. Wala na akong choice. Natigilan ako. Masikip po ang penthouse, nanay. At nandito po ang mga magulang ko. Akala ko sapat na iyon para maintindihan niya. Pero kumunot ang noo niya
at sinabi sa isang malamig na boses, "Kung walang lugar, paalisin mo ang mga magulang mo. Kailangan kayo ng anak ko." Pagkasabi niya noon, tumahimik ang buong hapagkainan. At sa sandaling iyon, alam kong ang lahat ng pagtitimpi ko ay umabot na sa hangganan. Pagkatapos ng pangungusap na paalisin mo ang mga magulang mo, ang buong penthouse ay nabalot ng katahimikan. Nanatili akong nakaupo ng ilang segundo. Pakiramdam ko ang mga kalansing ng kubyertos kanina ay nakalutang pa rin sa hangin bago tuluyang naglaho. Sa tabi ko, alam kong mahigpit na ang hawak ni Lola Susan sa kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Si Lolo Berto, kalmado pa rin ang itsura, pero alam kong marami siyang pinipigilan. Ako naman, hindi na uminit ang ulo ko. Sa halip, nanlamig ako. Isang panlalamig na kumalat mula sa aking dibdib. Kaya't maging ang boses ko ay naging kalmado sa kakaibang paraan. Tumingala ako, tinitigan si Aling Nena at sinabi ng mariin, "Nanay, sobra na po yan. Ang penthouse na ito ay binili ko. At hindi kayo ang magdidikta kung sino ang titira dito." Pagkasabi ko pa lang noon, biglang tumayo si Aling Nena. Ang silya ay tumalsik at gumawa ng isang nakakabinging ingay. Itinuro niya ako. Nanlilisik ang mga mata. "Penthouse ng asawa mo yan. Huwag kang magmayabang porket may pera ka. Dapat igalang mo kami. Kami ang pamilya ni Marco." Hindi pa ako nakakasagot, marahang ibinaba ni Lolo Berto ang kanyang plato. Hindi siya sumigaw, hindi nakipag-away. Nagsalita lang siya sa kanyang karaniwang malumanay na boses. "Wala kaming inaaway, pero may karapatan ng anak ko sa sarili niyang penthouse at kami ang pamilya niya. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan sa kanya." Kalmado ang sinabi ni Lolo Berto. Pero iyon ang lalong nagpainis kay Aling Nena. Hinarap niya si Lolo Berto, na para bang hindi makapaniwalang may isang matandang lalaki na direktang sumasagot sa kanya. Sa likod, si Rhea ay nakakross ang mga braso at ngumisi. Ang ngising iyon ay mas nakakainis pa kaysa sa sigaw ni Aling Nena. "Nakitira na nga lang ang mga magulang mo." Ang dami pang sinasabi. Pagkasabi niya noon, hinarap ko siya agad. Nanlamig ang boses ko. "Nakitira sa penthouse na ako mismo ang nagbayad? Hindi ka dapat ganyan sa aking mga magulang." Hindi pa rin tumigil si Rhea. "Binili mo nga, pero may asawa ka na. Ang sayo, kay Kuya Marco na rin, at ang kay Kuya, sa pamilya na rin to. Kaya dapat may karapatan kami." Tinitigan ko siya ng matagal. Kung ilang taon na ang nakalipas, siguro magtitimpi pa ako. Pero noong gabing iyon, hindi na. Pagkatapos ng lahat ng gulong ginawa niya, pagkatapos ng paulit-ulit na pagtrato sa akin na parang isang ATM, ayoko nang magtimpi. Dahan-dahan kong sinabi, bawat salita ay malinaw. "Makinig ka, Rhea. Ako ang bumili ng penthouse na ito. Pumirma sa mga papeles at gumastos sa lahat. Walang sino man ang may karapatang pumasok dito at sabihing paalisin ko ang mga magulang ko. Kayo ang dapat umalis." Ang tensyon sa silid ay parang isang lastiko na malapit ng mapatid. Si Marco, nakaupo pa rin sa tapat ko. Namumutla siya at ang mga kamay niya ay hindi mapakali. Nasa gitna siya. Sa isang panig, ang kanyang ina at kapatid. Sa kabilang panig, ako at ang aking mga magulang sa loob mismo ng sarili kong penthouse. Sumigaw si Aling Nena sa anak. "Marco, ano pang ginagawa mo dyan? Penthouse niyo to. Gumawa ka ng paraan." Nagulat si Marco. Tumingin siya sa ina at alam kong natatakot siya. Hindi siya sanay na kumprontahin ang ina niya. Sa tuwing nagagalit si Aling Nena, nananahimik na lang siya. Pero iba ngayon. Pero pera ni Mylene ang pinambili ng penthouse. Pabulong niyang sabi. Ang isang pangungusap na iyon ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy. Nanlisik ang mga mata ni Aling Nena sa anak. Hindi lang galit kundi puno ng pagkadismaya dahil hindi siya kinampihan. "Kaya lalo akong dapat tumira dito. Ina niya ako. At asawa ka niya. Pananagutan mo kami." Narinig ko iyon at napangiti ako ng mapait. Sa isip pala niya, hindi mahalaga kung sino ang tama o mali, kung sino ang nagbayad. Basta't siya ang biyenan, at asawa niya ang anak ko. May karapatan siyang gawin ang gusto niya. Hinarap ko siya. "Ina kayo ni Marco. Hindi ko yan itinatanggi. Pero hindi ibig sabihin noon ay pwede na kayong basta-basta pumasok dito at magpaalis ng kung sino. At lalong hindi ko obligasyon na baliwalain ang kapakanan ng aking mga magulang para sa inyo." Ngumisi si Aling Nena. "Aba, gumagaling ka na.
May sarili ka ng penthouse kaya sumasagot ka na sa biyenan mo. Hindi ka na ba marunong gumalang sa mas nakatatanda sa'yo? Hindi ako umiwas sa tingin niya. Kung ang pagsasabi ng tama at pagtatanggol sa pamilya ko ay pagsagot, di oo, sumasagot ako. Dahil hindi ko hahayaang bastusin ang mga magulang ko sa loob mismo ng penthouse ko. Si Lola Susan sa tabi ko ay marahang tumalikod. Alam kong pinipigilan niya ang sama ng loob. Si Lolo Berto, tuwid pa rin ang upo, pero kitang-kita na ang mga ugat sa kanyang kamay. Sumabat na naman si Rhea. Akala mo ikaw lang ang may ambag dito? Naglabas din ng pera si Kuya Marco para sa mga gamit, kaya may karapatan kami. Hinarap ko siya at sinabi ng diretsyo. Ang pagbili niya ng gamit ay usapan naming mag-asawa. Pero huwag mong isipin na dahil doon, may karapatan ka ng pumasok dito at humingi ng espasyo. Aaway pa sana siya, pero hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon. Tumayo ako. Tiningnan silang lahat at mas matagal na tinitigan si Marco. Gusto kong siya ang pumili ngayong gabi. Kailangan niyang sabihin kung saan siya nakatayo. Pero nanahimik si Marco. At ang katahimikan na iyon ang nagpaintindi sa akin. Ang gulo ngayong gabi ay simula pa lang at mula nang pumasok si Aling Nena sa penthouse ko. Umupo sa hapagkainan namin at sinabing, paalisin mo ang mga magulang mo. Lahat ng dating hangganan sa pagitan namin ay opisyal nang nawala. Inakala ko na pagkatapos ng komprontasyon sa hapagkainan, titigil na si Aling Nena. Pero nagkamali ako. Kinaumagahan, habang nag-aayos kami ng almusal, may biglang humintong jeepney na puno ng kargador sa labas ng penthouse. Kasunod nito ang malalakas na boses at kalampagan ng mga gamit. Alam ko agad na hindi ito maganda. Nagtitimpla ako ng kape para kay Lolo Berto nang mapatigil ako. Sumilip si Lola Susan sa labas. Mylene, nandito na naman yata ang biyenan mo. Ang daming gamit na dala. Mabilis akong lumabas. Pagbukas ko ng gate, nanlamig ang buong katawan ko. Isang jeepney na puno ng mga sako ng damit, kaldero, kumot, isang lumang electric fan, mga plastic container, at isang gasgas na side table ang nakaparada. Nakapamewang si Aling Nena sa gitna ng gate. Galit na galit. Si Rhea naman, nasa tabi niya. Namumula ang mga mata at yakap-yakap ang kanyang Hermes bag na para bang totoong pinalayas. At hindi pa doon natapos, sinadya ni Aling Nena na lakasan ng boses niya para marinig ng mga kapitbahay. Ayan, tingnan ninyo. Ang aking manugang, CEO ng tech company, mayaman na, pero ayaw patirahin ang biyenan at bayaw na hirap sa buhay. Naintindihan ko agad. Hindi siya naparito para makiusap. Naparito siya para umarte. Umarte para makita ng mga kapitbahay. Para ilagay ako sa alanganin. Para isipin ng lahat na ako ang masamang manugang. Nagdrama rin si Rhea. Pinupunasan ang mga mata. Kawawa naman kami ni nanay. Pinalayas na nga sa lumang bahay namin, ayaw pa kaming patuluyin ni Ate Mylene sa kanyang penthouse. Dahil doon, nagsimula ng magbulungan ang mga kapitbahay. May mga sumisilip mula sa kanilang mga bintana. Ang iba nagkukunwaring nagwawalis pero sa amin nakatingin. Huminga ako ng malalim at lumabas ng gate. Hindi ako sumigaw. Kalmado lang akong tumayo sa harap niya at sinabi, hindi po ito boarding house na basta-basta na lang papasukan. At lalong hindi ito charity institution para sa mga may utang na ayaw magbayad. Nanlisik ang mga mata ni Aling Nena. Pinapaalis mo ba ako? Diretso kong sinagot. Hindi ko po kayo pinapaalis. Pero hindi po kayo pwedeng pumasok ng walang paalam at walang respeto. Humarap siya sa mga usyosong kapitbahay at nagdrama. Narinig niyo yan? Iisa lang ang anak kong lalaki. At ngayon, matanda na ako. Nagkamali akong ibigay ang bahay ko sa anak kong babae. Makikitira lang sana ako sandali, pero ganito ang sinasabi ng manugang ko. Ni hindi pa nga ako nakakabayad sa jeepney na nagdala ng gamit ko. Natawa ako sa isip ko. Ang galing niyang magkuwento. Laging tinatanggal ang mga importanteng detalye. Hindi niya binanggit na siya ang nagsabing paalisin ko ang mga magulang ko. Hindi niya sinabi na kusa niyang inilipat ang bahay kay Rhea na nagdulot ng mas malaking utang at naging dahilan ng pagkakabenta nito. Sa bibig niya, ang kwento ay simpleng matandang ina na walang matitirhan at isang mayamang manugang na ayaw magpatuloy. Hindi pa ako nakakasagot. Umiyak na si Rhea. Kung ayaw mo sa akin ate, sana si nanay man lang. Kaawaan mo. Wala na siyang matitirhan. Hinarap ko siya, malamig ang boses. Huwag kang umarte sa harap ko, Rhea. Kagabi lang, nakatayo ka sa loob ng penthouse ko.
Tinatawanan ako at sinasabing nakikitira lang ang mga magulang ko. Anong karapatan mong magdrama ngayon? Bakit hindi mo sabihin na nasa kasino ka kagabi at natalo ka ng malaki? Natigilan siya pero mabilis na yumakap sa ina para lalong magmukhang kaawa-awa. Sakto namang lumabas si Marco. Nakita niya ang jeepney, ang mga gamit, at ang kanyang ina at kapatid. Namutla siya. Alam kong hindi niya inaasahang gagawin ito ni Aling Nena. Pagkakita sa anak, agad siyang lumapit. Marco, anak, sabihin mo, hahayaan mo bang nasa labas lang ang nanay mo at kapatid mo na walang matitirhan? Tumingin si Marco sa ina niya, tapos sa akin. Akmang magsasalita, pero yumuko na lang siya. Ang pagyuko na iyon ang nagpaintindi sa akin. Hindi na siya nasa panig ng tama. Kahit alam niya kung sino ang tama at mali. Wala siyang lakas ng loob na ipagtanggol ito. Dahil nakita niyang hindi tumutol ang anak, lalong lumakas ang loob ni Aling Nena. Sumigaw siya para marinig ng lahat. Kung hindi mo ako papatirahin, ipagsasabi ko sa lahat na suwail kang manugang at masama ang ugali mo. Papabagsakin ko ang kumpanya mo sa social media. Narinig ko iyon at tinitigan ko siya. Alam kong mula sa sandaling ito, hindi na ito problema sa loob ng penthouse. Ginamit na ni Aling Nena ang opinyon ng publiko, ang kahihiyan, para pilitin akong sumuko. Pero nagkamali siya. Kaya kong tiisin ang masasakit na salita, pero hinding-hindi ko hahayaang yurakan ang mga magulang ko sa loob ng sarili kong penthouse dahil lang sa takot sa sasabihin ng iba. At alam kong hindi pa dito titigil si Aling Nena. Tama nga ako. Pagkatapos ng drama sa labas ng gate, nang hindi pa rin niya ako napilit, nagbago ang kanyang diskarte. Hindi na tungkol sa relasyon ng biyanan at manugang ang usapan. Ipinukol niya ang kanyang atensyon sa isang bagay na sa tingin niya ay alas niya laban sa akin, ang mga gamit sa loob ng penthouse. Nakatayo pa rin ako sa labas ng gate at ang mga tsismosa ay hindi pa umaalis. Ang jeepney na may mga gamit nila ay nakaharang pa rin. Biglang itinaas ni Aling Nena ang kanyang baba at sumigaw. Oo, penthouse niya to. Pero ang mga gamit sa loob, pera ng anak ko. Pera ni Marco ang nagbayad sa lahat ng designer furniture at high-tech gadgets dito. Tiningnan ko siya, hindi nagsalita. Dahil tahimik ako. Lalo siyang lumakas ang loob. Kung hindi ako pwedeng tumira dito, ilabas niyo lahat ng gamit para sa akin. Lahat ng binili ni Marco. Ibalik niyo sa amin. Huwag kang akting-aktihan na para bang lahat ng nasa loob ay sayo. Natigilan ang lahat. Hindi ako nagulat na hiningi niya iyon. Nagulat ako na sa wakas iyon na ang ginamit niyang alas. Totoo. Ako ang bumili ng penthouse. Pero si Marco ang bumili ng lahat ng designer furniture, high-tech gadgets at home theater system. Iyon ang usapan namin sa simula. Pero ang nakakadismaya, ang mga bagay na dati ay simbolo ng aming pagbubuo ng tahanan ay ginagamit na ngayong panakot sa akin. Sumabat si Rhea. Puno ng pagmamalaki. Walang gamit, walang kwenta ang penthouse. Ano pang silbi niyan sa'yo ate? Babalik ka sa pagiging probinsyana. Ngumisi siya na para bang hawak na niya ang alas. Tiningnan ko siya at nanlamig ako. Totoo nga. Ang mga taong hindi marunong makisama ay laging iniisip na sila ang matalino. Humarap si Aling Nena sa anak niya na parang nag-uutos. Marco, anak, kunin mo lahat ng gamit. Binili mo yan kaya may karapatan kang kunin. Si Marco, nakatayo sa gitna. Putlang-putla, parang kahoy siyang inanod ng agos. Sa isang panig, ang kanyang ina. Sa kabilang panig, ako at ang aking mga magulang. At gaya ng dati, ang reaksyon niya ay pagkailang at kahinaan. Tumingin siya sa ina niya, tapos sa akin at sinabing, Nanay, hindi po. Pagkasabi niya noon, napabuntong hininga si Lola Susan sa likod ko. Si Lolo Berto, tahimik pa rin. Pero alam kong inoobserbahan niya ang lahat. Ako naman, tinitigan ko si Marco ng matagal, hanggang sa hindi na siya makatingin sa akin. Sa sandaling iyon, nakita ko kung nasaan talaga ang lalaking pinakasalan ko. Ayaw niya akong saktan, pero wala siyang lakas ng loob na ipagtanggol ang tama. Kaunting pressure lang mula sa ina niya, sumusuko na agad siya. Ang ganitong klase ng lalaki, kapag tahimik ang buhay, mukhang mabait. Pero kapag may problema, doon mo makikita na ang kabaitan niya ay kahinaan lang pala. Napangiti ako ng mapait, hindi malakas, pero sapat na para matigilan silang tatlo. Tapos ay sinabi ko, kung gusto mong kunin, kunin mo. Pero siguraduhin mong walang matitira. Gulat na napatingin sa akin si Marco.
Maging si Aling Nena ay natigilan. Si Rhea, kumunot ang noo na para bang hindi makapaniwala. Siguro inaasahan nilang sisigaw ako, na ipaglalaban ko ang bawat gamit. Pero hindi. Kalmado lang ako. Si Aling Nena ang unang nakabawi. Totoo ba yan? Walang labanan? Papayag ka? Tumango ako. Opo. Kung anong gusto niyong kunin, kunin niyo. Ang 8.5-inch curved smart TV, high-end home theater system, designer furniture, at ang state-of-the-art smart home security system. Lahat ng binili ni Marco kung gusto niyang kunin, kunin niya. Pero huwag na kayong magpatagal. Sumabat si Rhea, tuwang-tuwa. Ayan nanay, sabi ko na sa inyo, walang kwenta ang penthouse na to kung walang gamit. Balik na naman sa pagiging probinsyana si ate. Hinarap ko siya at sinabi ng mahinahon, tingnan natin. Huwag mo akong minamaliit. Natigilan siya. Siguro dahil sobrang kalmado ng boses ko. Hindi boses ng isang taong malapit nang mawalan ng lahat ng gamit. Inakala ni Aling Nena na sumusuko na ako kaya lalo siyang nagyabang. Ikaw ang nagsabi niyan ha? Tingnan natin kung hanggang kailan ka magmamatigas kapag wala nang laman ang penthouse mo. Hindi na ako sumagot. Pumasok ako sa loob at binuksan ng maluwag ang gate. Kung kukunin nyo, bilisan nyo na. Huwag na kayong mag-iskandalo dito. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Tiningnan nila akong tatlo na parang isang estranghero dahil ang isang tao ay nagiging kalmado lang kapag tanggap na niyang talo siya o kapag may alam siyang hindi alam ng iba. At habang nakatayo ako sa loob ng sarili kong penthouse, tinitingnan ang mga gamit, hindi ako nag-aalala. Alam kong may isang bagay na hanggang sa sandaling iyon, si Aling Nena, si Rhea, at maging ang asawa kong si Marco ay hindi pa alam. Noong hapong iyon, gaya ng sinabi ni Aling Nena, nagpatawag siya ng 2 kargador para magbaklas ng mga gamit. May dala silang mga gamit at isang maliit na truck. Pagpasok pa lang, nagtanong ang isa, lahat po ba o iilan lang? Nakapamewang si Aling Nena sa gitna at sumigaw. Lahat ng binili ni Marco. Baklasin nyo! Lahat ng designer furniture, smart TV, home theater, at security system. Baklasin nyo lahat. Nakatayo lang ako sa pinto. Hindi nagsasalita. Si Lola Susan, tahimik na umupo sa isang sulok. Malungkot ang mukha. Si Lolo Berto, kalmado pa rin, pero alam kong nagtitimpi siya. Si Marco, namumutla na parang isang taong alam na may gagawing mali, pero walang lakas ng loob na pigilan ito. Si Rhea lang ang iba. Nakakross ang mga braso niya, at habang tinitingnan ang sofa set na binubuhat palabas, nakangisi siya. Tingnan natin kung ano pang matitira sa penthouse na to. Magiging malaking storage room na lang to. Tiningnan ko siya, pero hindi pa rin ako nagsalita. Isa-isang binaklas ng mga kargador ang mga gamit. Ang ingay ng mga tornilyo, ang kalabog ng kahoy, ang yabag ng mga tao ay gumulo sa dating tahimik na penthouse namin. Sinadya pang magsalita ni Aling Nena para marinig ko. May mga taong akala nila, porket malaki ang penthouse, sila na ang reyna. Walang gamit. 4 na pader lang yan. Walang kwenta. Natawa ako sa isip ko. May mga taong panlabas lang ang tinitingnan. Kaya akala nila kapag nakuha na nila ang mga gamit, panalo na sila. Pumasok ang mga kargador sa aming kwarto para baklasin ang malaking walk-in closet at ang bed frame. Habang ginagawa nila iyon, biglang may pumasok sa gate. Isang lalaking naka-Amerikana kasama ang 2 security personnel. Seryoso ang kanilang mga mukha. Pagpasok pa lang, nagtanong agad ang lalaki, sino dito si Marco de la Cruz? Nagulat si Marco. Ako po, bakit? Binuksan ng lalaki ang kanyang folder. Nandito kami para sa recovery ng inyong loan na may collateral na personal properties. Pagkasabi niya noon, tumahimik ang lahat. Si Aling Nena ang unang nagsalita. Anong recovery? Anong loan? Nagkakamali yata kayo. Binili ni Marco ang mga gamit na yan. Tiningnan ng lalaki si Marco. Hindi kami nagkakamali, binibini. May kontratang pinirmahan. 8 buwan na ang nakalipas. Ang pumirma, si Marco de la Cruz. Ang collateral, lahat ng designer furniture, high-tech gadgets, at home theater system sa penthouse na ito. Maging ang mga kargador ay napatigil. Si Aling Nena hindi makapaniwala. Anong collateral? Iyan ang investment ng anak ko sa penthouse na yan. Malamig na sinabi ng lalaki. Paumanhin po. Ngunit ang lahat ng gamit sa penthouse na ito na nakasaad sa kontrata ay isinanla na ni Ginoong Marco de la Cruz.
8 buwan na ang nakalipas at lampas na sa due date ang kanyang utang na PHP 2 milyon. Kaya nandito kami para gawin ang aming trabaho, alinsunod sa batas. Natigilan ang lahat, si Lola Susan at Lolo Berto, gulat na napatingin kay Marco. Ako naman, tinitigan ko lang ang asawa ko. Ang itsura niya, hindi itsura ng isang taong inosente. Ito ang itsura ng isang taong nabisto, ang matagal nang itinatagong sikreto. Humarap si Aling Nena sa anak. Nanginginig ang boses. Marco, anak, ano to? Nag-collateral ka ng gamit? Pero hindi sumagot si Marco. Yumuko lang siya doon. Alam kong ang sandali ng katotohanan ay dumating na dahil ang sikretong itinago ni Marco sa loob ng 8 buwan ay nabunyag na sa harap ng kanyang ina, kapatid, mga magulang ko at sa harap mismo ng mga taong akala nila sila na ang panalo. Si Aling Nena ay tulala sa gitna ng bakuran, hindi makapaniwala. Ang babaeng sanay na sumigaw at mang-api ay parang biglang nawalan ng lakas. Humarap siya kay Marco, nanginginig ang mga labi. Kailan mo pa isinanla ang mga gamit? Bakit hindi mo sinabi? Ang boses niya ay basag. Wala na ang dating tapang. Si Marco ay nakatayo lang. Putlang-putla. Nakatingin sa sahig. Ang itsura niyang iyon ay nagpatunay na ang sikretong ito ay matagal na niyang itinatago. Ang lalaking naka-Amerikana ay nagpatuloy. Si Ginoong Marco ay umutang ng halos PHP 2 milyon mula sa aming financial institution. Ang collateral, ang lahat ng binili niyang gamit sa penthouse na ito. Lampas na sa due date kaya nandito kami para gawin ang aming trabaho. Pagkarinig noon, napasigaw si Rhea. Baliw ka ba, kuya? Paano tayo magkakakontent kung walang gamit? Bakit hindi mo sinabi? Tiningnan ko siya at nakaramdam ako ng pait. Ang babaeng kanina lang ay tuwang-tuwa, ngayon ay nagpapanik na. Pabulong na sumagot si Marco. Nalugi ako sa crypto investment, Rhea. Akala ko makakabawi ako. Isang pangungusap lang. Naintindihan ko na ang lahat, naulit na naman ang kwento. Mga crypto experts, mga pangako ng mabilis na yaman. Hindi lang pala si Rhea ang madaling mauto. Maging ang asawa ko, na akala ko'y may pag-iisip, ay nahulog din sa parehong patibong. Tahimik lang akong nanonood pero sa totoo lang alam ko na ang tungkol dito. Hindi dahil sinabi niya sa akin, nalaman ko ito nang minsan ay mahuli ko siyang may kausap sa telepono hating gabi. Pabulong, sunod, mga text messages ng paniningil. At ang huli, nang makita ko ang isang kopya ng loan agreement na may listahan ng mga isinanlang gamit sa kanyang drawer, gusto ko siyang tanungin pero hinintay ko. Gusto kong makita kung hanggang kailan niya ito itatago at pinili niya ang pinakamadaling paraan, itago hanggang sa huli. Nagpanik na si Aling Nena. Hindi pwede. Amin ang mga gamit na yan. Hindi ka pwede mag-collateral ng gamit nang hindi kami kinokonsulta. Malamig na sumagot ang lalaki. Paumanhin po, binibini, ngunit ayon sa kontrata, si Ginoong Marco de la Cruz ang borrower at siya ang pumirma, kaya't hindi na po ito sa inyo. Gagawin namin ang aming karapatan. Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal kay Aling Nena. Natigilan siya. Hindi makapagsalita. Si Rhea naman, takot na takot. Tiningnan ko silang lahat. Ang biyenan kong kanina lang ay nag-iiskandalo. Ang hipag kong akala niya ay panalo na siya. At si Marco na akala niya ay matatago niya ang lahat. Tapos ay hinarap ko si Aling Nena. Ang boses ko ay mahina pero malinaw. Gusto niyong lumipat dito, nanay? Pero mukhang mas magiging bakante pa ang penthouse na ito kaysa sa inaakala nyo. Kung lahat ng binili ni Marco ay mawawala, ano pa ang matitira dito bukod sa 4 na pader at sa mga gamit namin? Gulat siyang napatingin sa akin. Sa mga mata niya, hindi nagalit ang nakita ko kundi pagkabigla at pagkaunawa sa tunay na sitwasyon. Sakto namang lumabas ang 2 kargador mula sa kwarto. Itutuloy pa po ba namin? Tanong ng isa. Walang sumagot. Si Marco, nakayuko. Si Rhea, tulala. Si Aling Nena, pinakamaingay kanina. Ngayon ay ang pinakatahimik. Siguro, ngayon lang niya naramdaman kung paano ang akala mo'y panalo ka na. Pero sa isang iglap, babalik ta rin ng tadhana ang lahat. Hindi ako sumagot. Alam kong mula sa sandaling ito, nagbago na ang takbo ng kwento. Ang lahat ng plano nila, ang lahat ng kasinungalingan, ay nagsimula ng gumuho sa harap mismo ng aming mga mata. Akala ko sapat na ang revelasyon tungkol sa mga isinanlang gamit. Pero hindi pala. Minsan ang kamalasan ay sunod-sunod.
Habang hindi pa nakakabawi ang lahat, may biglang humintong 3 motorsiklo na may mga lalaking mukhang siga at may tattoo sa labas. Pumasok ang 3 lalaki na para bang pag-aari nila ang lugar. Ang nanguna sa kanila ay tiningnan ang lahat at huminto kay Rhea. Itinuro niya ito at sumigaw, "Hoy, Rhea de la Cruz! Tapos na ba ang pagtatago mo? Kailan mo babayaran ang PHP 5 milyong utang mo sa amin? Alam namin na sa kasino ka nagtatago kagabi." Ang sigaw na iyon ay parang isang martilyong pumukpok sa gitna ng bakuran. Umatras si Rhea, putlang-putla. Pero bago pa siya makapagsalita, tumakbo si Aling Nena sa akin. Hinawakan ako ng mahigpit. "Maylene, tulungan mo kami. Huwag mong hayaang makita tayo ng mga kapitbahay. Nagkakagulo na." Tiningnan ko siya. Ngayong umaga lang, siya ang gumagawa ng eksena para makita ng lahat. Ngayon na may mga taong hindi niya kayang kontrolin, takot na siyang makita ng iba. Tinanggal ko ang kamay niya. "Noong gumawa kayo ng iskandalo kanina, nanay, hindi kayo natakot na makita kayo. Bakit ngayon?" Hindi siya makasagot. Lumapit ang mga bagong dating. Tiningnan ng leader nila ang mga kargador at ang mga gamit na binabaklas at ngumisi. "Aba, masaya pala dito ngayon. May drama pala sa penthouse." Humarap siya kay Marco. "At ikaw, Kuya Marco, pumirma ka rin bilang co-maker sa ibang utang ni Rhea. Huwag mong isiping makakatakas ka." Doon na tuluyang nanigas si Aling Nena. Humarap siya sa anak. "Pumirma ka pa para kay Rhea? Bakit hindi mo sinabi? May utang ka pa pala. Hindi lang pala yan sa gamit." Si Marco ay parang isang estatwa, hindi makagalaw. Si Rhea naman, biglang umiyak pero hindi siya tumakbo sa ina niya o sa kuya niya. Tumakbo siya sa akin. "Ate Maylene, tulungan mo ako. May penthouse ka, may pera ka, may G-Wagon ka. Kung hindi mo kami tutulungan, mamamatay kami. Papauwiin nila kami sa probinsya at ipapahiya kami sa buong pamilya." Umatras ako. Tiningnan ko ang umiiyak na mukha ng hipag ko na ilang beses na akong minaliit at tinawanan. Walang saya, pero wala na ring awa. Noong binalaan kita, tinawanan mo ako. Ngayong nasa hukay ka na, ako ang naaalala mo? Bakit hindi ka humingi ng tulong sa mga kaibigan mong socialite at casino junket buddy mo? Natigilan siya. Kinuha ng leader ng mga naniningil ang isang papel at inihagis sa lamesa, isang loan agreement na nakapangalan kay Rhea para sa utang sa casino. Pero ang mas nakakagulat, sa ilalim bilang co-maker, ay ang pirma ni Marco. At ang address na nakalagay ay ang address ng penthouse ko. Si Lola Susan at Lolo Berto gulat na gulat. Si Aling Nena, halos himatayin. Tumingin ako kay Marco. Ang boses ko ay malamig. "Hindi mo lang itinago ang utang mo. Idinamay mo pa ang penthouse na ito sa putik na ginawa mo. At hindi lang isa, kundi 2, magkaibang loan. May fake na pirma ko pa para sa isa." Hindi makatingin si Marco, at sa sandaling iyon, alam kong ang gulo na hinukay nilang mag-iina ay napakalalim na para pagtakpan pa. Ang kasulatan na may pirma ni Marco ay nakalatag sa mesa, kasama ang loan agreement ni Rhea. Bago pa ako makapagsalita, biglang tumingala si Marco. Ang itsura niya ay hindi natakot kundi desperado. Tumingin siya sa akin. "Maylene, nagkamali ako pero kailangan mo akong tulungan ngayon. Isanla mo lang ang penthouse na ito. Pagkatapos, ako na ang bahala sa lahat. Pangako, magbabago ako at iiwan ko sila nanay at Rhea. Seryoso ako. Pangako." Halos matawa ako. Sa ganitong sitwasyon, iyon pa ang sasabihin niya, na para bang ang penthouse na ito ay isang baraha na pwede niyang ipusta. Ako? Anong karapatan mong sabihin sa akin na isakripisyo ko ang penthouse ko para sa utang ninyong mag-iina? At para sa mga kasinungalingan nyo? Si Aling Nena ang unang nagalit. "Penthouse mo? Maylene, nag-asawa ka na kaya lahat ng sayo? Sa kanya na rin? Kayo ay isa na? Ang kanyang utang ay utang mo na rin." Tumingin ako sa mga magulang ko. Alam kong kung uurong pa ako, maging sila ay yuyurakan. Humarap ako kay Aling Nena. Para malinaw sa lahat, ang penthouse na ito ay nakapangalan sa akin. Mula pa noong binili ito, solo property ko ito. At hindi ito conjugal property. May legal na kasunduan kami ni Marco. Nagulat si Marco. Sumigaw si Rhea. "Hindi pwede," sabi ni Kuya. "Hahatiin din to balang araw." Sinabi niya sa akin na pwede naming gawin yon. Hinarap ko siya. "Kung anong sinabi niya sa'yo, problema niyo yan.
Pero ngayon, tingnan mo ang katotohanan. Pumasok ako sa loob. Kinuha ang isang folder at inilabas ang isang notarized na kasulatan. Ito ang kasunduan natin noon, Marco. May notaryo. Nakasaad dito na solo property ko ang penthouse na ito. At ikaw mismo ang pumirma dito dahil wala kang sapat na pera para maging co-owner. Nakalimutan mo na ba? Namutla si Marco. Alam kong naaalala niya. Si Aling Nena, kinuha ang papel. At nang mabasa, halos himatayin. Pero hindi pa ako tapos. Inilabas ko ang mga print-out ng screenshot ng mga text messages nila, ang usapan ni Marco at Rhea kung paano ako kukumbinsihin na ibenta ang penthouse para bayaran ang utang nila at pagkatapos hahatiin nila ang matitira. Mayroon ding mga text messages ni Marco sa isang kaibigan niya kung paano makakuha ng digital signature ko. Walang nakapagsalita. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa kanina. Tiningnan ko si Marco at ang boses ko ay parang yelo. Hindi ka lang mahina. Binalak ninyong mag-iina na kunin ang penthouse na ito. At ikaw, Marco, mas malala ka pa sa ina at kapatid mo. Dahil pinlano mo ang lahat ng ito gamit ang aking pagtitiwala. Sa sandaling iyon, alam kong ang pagsasama naming ito ay wala ng pag-asang maisalba. Ang mga screenshot ng text messages ay nakakalat sa mesa. Bawat salita ay isang patunay ng kanilang balak. Biglang tumingala si Marco. Hindi na takot kundi galit. Oo, binalak ko yon. Ano ngayon? Asawa kita. Ang sayo dapat sa pamilya rin. Anong masama kung inisip kong para sa atin din? Wala ka bang konsiderasyon sa akin bilang asawa mo? Bago pa ako makasagot, tumayo si Lolo Berto mula sa sala. Anong pamilya? Ang pamilya nagtutulungan ng matino at may respeto. Hindi nanlalamang at nagpaplano ng masama kapag may problema. Hindi ka pamilya namin, Marco. Sumabat si Rhea. Kasalanan to ni ate. Kung tinulungan niya kami noon, hindi sana aabot sa ganito. Ang dami mong pera, bakit hindi mo kami tinulungan? Nag-iisa ka lang dito sa penthouse na to. Natawa ako ng mapait. Ang mga taong laging nagkakamali ay laging marunong manise. Inilabas ko ang huling ebidensya. Akala niyo yan na lahat? Akala mo hindi ko alam na nagpagawa ka ng peking digital signature at mga papeles para idagdag ang pangalan mo sa titulo ng penthouse at iba pang assets ko dahil may kopya ako ng lahat ng inyong ginawa. Doon na tuluyang gumuho ang mundo nilang tatlo. Si Aling Nena, halos matumba. Ipinakita ko ang kopya ng peking dokumento. Ang pirma na, to peke. At noong petsa na nakalagay dito, nasa Japan ako para sa isang business conference. May ebidensya ako ng aking biometrics at travel records. Pinlano mo ang lahat ng ito, Marco. Pinlano mo akong nakawan. Umatras si Marco. Hindi ko pa naman naisumite. Hindi ko pa naisumite, Mylene. Maniwala ka. Hindi na isumite o hindi nakalusot. Magkaiba yon? Sabi ko. Noon ko na naintindihan na hindi lang ito kahinaan. Ito ay isang planadong panloloko at pagnanakaw. Sakto namang may dumating sa gate ang abogado ko kasama ang 2 pulis. May nag-report ng gulo at away dito. Maari po bang malaman kung ano ang nangyayari? Sabi ng isang pulis. Humarap ang abogado ko kay Marco. Ang pamemeke ng digital signature at papeles para makuha ang ari-arian ay isang matinding krimen, Ginoong Marco de la Cruz. Mayroon kaming lahat ng ebidensya. Ang mga salitang iyon ang tuluyang nagpatahimik sa kanilang lahat. Tumayo ako sa gitna ng bakuran. Sa gitna ng sarili kong penthouse, hinarap ko silang tatlo. Ang boses ko ay mahina pero matatag. Ang pagtitimpi ko ay hindi nangangahulugang hindi ko kayang protektahan ang sarili ko at ang aking mga magulang. Lahat ng batas, nasa panig ko. At Marco, ikaw mismo ang nagtapos sa ating lahat. Ikaw ang nagwasak sa pagtitiwala ko. Walang sumagot. Ang bakuran na kaninang umaga ay naging entablado ng kanilang drama, ay naging korte ng kanilang pagkabisto. At alam kong mula sa sandaling pumasok ang abogado at mga pulis sa aking bakuran, ang kanilang masamang balak ay tuluyan ng nabigo. Ang pagdating ng abogado at mga pulis ang tuluyang nagpatahimik sa lahat, maging ang mga naniningil ay nagbago ng tono. Wala kaming pakialam sa away pamilya nyo. Ang may utang, siyang magbayad. Ang collateral, kukunin namin. Ang mga salitang iyon ay isa na namang sampal kay Aling Nena. Tumingin siya sa paligid, sa mga tsismosang kapitbahay, sa mga pulis,
At sa wakas, naintindihan niyang wala na siyang magagawa. Bigla siyang lumapit sa akin umiiyak. Mylene anak, biyenan mo pa rin ako. Hahayaan mo ba akong mapunta sa kalye? Kahit konting awa naman anak, tinitigan ko siya. Kung ilang taon na ang nakalipas, siguro maaawa pa ako. Pero ang naaalala ko lang ay ang sinabi niya, paalisin mo ang mga magulang mo. Noong sinabi niyo yun nanay, inisip niyo ba ang iba? Inisip niyo ba ang mga magulang ko, na halos ibalibag niyo palabas ng penthouse na ito? Tanong ko. Hindi siya makasagot. Bigla namang lumapit si Marco at lumuhod sa harap ko, nanginginig. Mylene, patawarin mo ako. Tulungan mo ako sa huling pagkakataon. Pangako, magbabago na ako. Iiwan ko na sila nanay at Rhea. Seryoso ako Mylene. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Tinitigan ko lang siya. Alam kong hindi ito tunay na pagsisisi. Ito ay takot ng isang taong nawalan na ng lahat. Kapag nalulunod, kahit anong nakalutang kakapitan, umatras ako. Ang manloko sa'yo ng isang beses, kasalanan nila. Ang hayaan silang gawin ulit, kasalanan mo na. Marco, ikaw mismo ang nanloko sa akin, hindi lang isang beses, kundi sa isang plano na nakawin ang lahat ng pinaghirapan ko. Hindi siya makapaniwala. Humarap ako sa abogado ko. Pakiasikaso po ng annulment ng aming kasal kasama ang kasong estafa, fraud, laban kay Ginoong Marco de la Cruz. At pakiasikaso po ng pagpapaalis sa mga taong walang karapatan dito. Pagkasabi ko noon, natigilan silang lahat. Sumigaw si Aling Nena. Maghihiwalay kayo. Sasampahan mo pa ng kaso ang anak ko. Pamilya kayo, Mylene. Hinarap ko siya. Hindi lang ako makikipaghiwalay. Puputulin ko ang lahat ng bagay na sumisira sa buhay ko at pamilya ko. Ang pagpapatawad ay para sa mga nagsisisi. Ang pag-aaksaya ng panahon sa mga traidor, hindi ko nagagawin. Noong hapong iyon, nagpatawag ako ng locksmith. Sa harap ng lahat, pinalitan ko ang kandado ng gate at ng lahat ng pinto sa penthouse. Ipinakuha ko ang lahat ng gamit nila Aling Nena at Rhea, kasama ang mga gamit ni Marco na hindi pa nakuha ng pinagkakautangan, at ipinalagay sa labas. Si Rhea, umiiyak. Si Aling Nena, nanginginig. Si Marco, tulala, nakatingin sa akin, hindi makapaniwala. Tumayo ako sa may pinto at nagsalita para marinig ng lahat. Ang penthouse na ito simula ngayon ay hindi natatanggap ng sino mang gustong agawin ang lugar ng aking mga magulang at ang aking pagkatao. Dito, ang respeto ang una bago ang anumang koneksyon ng dugo o kasal. Pagkasabi ko noon, hindi ako nakaramdam ng saya o tagumpay. Nakaramdam ako ng gaan. Isang gaan dulot ng pagputol sa isang bahagi ng buhay mong matagal ng bulok. Alam kong wala nang balikan. Pero sa araw ding iyon, nabawi ko ang penthouse ko at higit sa lahat, nabawi ko ang sarili ko. Pagkatapos ng araw na iyon, mabilis na natapos ang lahat. Hindi na nakapasok si Marco sa penthouse. Sumama siya kay Aling Nena at Rhea sa isang maliit at masikip na inuupahang apartment sa Tondo, kung saan patuloy pa rin silang ginugulo ng mga pinagkakautangan. Si Marco, nawalan ng kredibilidad sa kanyang vlogging career at napilitang magbenta ng kanyang natitirang gadgets para pambayad utang. Si Aling Nena, mula sa pagiging mayabang na dating guro, ngayon ay nakatira na sa isang lugar na hindi niya sukat akalain at laging pinagtitinginan ng mga kapitbahay dahil sa utang ng kanyang anak. Hindi ko alam kung sa mga gabing iyon, naaalala ba niya ang sinabi niyang, paalisin mo ang mga magulang mo o ang kanyang mga kasinungalingan. Pero para sa akin, hindi na iyon mahalaga. Ang mas nagpagaan ng loob ko ay naintindihan na ng mga kapitbahay ang buong kwento. Wala nang mga mapanuring tingin. May isang ale pa sa palengke na nagsabi, sobrang pagtitiis ang ginawa mo, iha. Minsan kailangan talagang maging matigas. Tama ang ginawa mo. Nag-text si Marco ng maraming beses. Humihingi ng tawad. Nangangako. Minsan sinabi pa niyang, Mylene, pauwiin mo na ako. Pwede tayong magsimula ulit. Hindi ko siya sinagot. Ang tanging reply ko lang ay, ang kailangan ko ay kapayapaan at dignidad. Hindi isang asawang nanloko at ginamit ang pagtitiwala ko. Pagkatapos noon, hindi na siya nagpumilit. Nanatili kami ni na Lola Susan at Lolo Berto sa penthouse. Kahit nabawasan ng mga gamit, mas naging mainit at payapa ang pakiramdam. Isang gabi, habang naghahapunan kami sa isang maliit na mesang tiklupin, sinabi ni Lola Susan, namumula ang mga mata.
Buti na lang, anak, naging matatag ka para iligtas ang penthouse at ang sarili mo. Hindi ka dapat kinakawawa ng kahit sino, Maylin. Naluha ako. Naintindihan kong hindi kailangang puno ng mamahaling gamit ang isang penthouse para maging masaya. Ang mahalaga, wala ng bigat, walang panlalamang, at walang takot. Ngayon, habang inaalala ko ang lahat, hindi nagalit ang nararamdaman ko. Panghihinayang siguro sa mga taong inakala kong pamilya, inakala kong ang pagtitimpi ang susi sa isang masayang pamilya, pero hindi pala. May mga taong habang mas nagpaparaya ka, mas lalong inaabuso. At sa huli, naintindihan ko, ang pagligtas sa penthouse ay isang bagay, pero ang pagligtas sa sarili mong dignidad at katotohanan ang pinakamahalaga sa lahat dahil ang mga gamit napapalitan. Pero ang sarili mo, kapag nawala, mahirap nang ibalik.